po yung bahay na yan. O, yari na. Huwag ka na magtayo. Huwag ka na magtayo sa sarili mong bahay. Yari na ang bahay. Anong gagawin mo? Ha? Sasangkap ka na lang doon. Aanib ka na lamang doon. Sa itinayo. Sa itinayo. Sa Makati Bagay, yung iglesia ng Diyos na itinayo ni Kristo. Kasi ang hintil, hindi na marapat nga na magtayo eh. Hindi na marapat. Sasangkap ka na lang. Sasangkap. Parang ganito ho, mga kapatid. Alam niyo po, sa panahon natin sa ngayon, marami pong mga tayo ng tao. Hindi po tayo ni Kristo. Tayo ng tao. Ngayon, saan mababasa na ito'y tayo ng tao? Na palatandaan na hindi sa Diyos. Ayaw pong magpasaklaw sa utos ni Kristo. Batay doon sa kanyang itinayo. Pakinggan po natin. Dito po sa aklat ng Roma, sa kapitulo 10, ang talata po ay 2 hanggang 3. Praise God. Sapagkat sila ay pinatutuhanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapwat hindi ayon sa pagkakilala, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na may tayo ang sariling kanila, ay hindi sila nakasakop sa katwiran ng Diyos. Ngayon eh, sino ang nagbunyag? Ang kapatid ko na Pablo, meron po talagang tayo ng tao. At itong tayo ng taong ito, meron din po silang pagmamalasakit sa Diyos. Datapwat, hindi ayon sa pagkakilala sa Diyos. Bakit? Dahil sa pahayag ng kapatid na Pablo na ang wikay at sa pagsusumaki na maitayo ang sariling kanila ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. Alin ang hindi sakop? Yung katuwiran nila. Alin ang hindi sakop? Yung katuwiran po nila sa harapan ng Diyos. Ano yung katuwiran na hindi ayon sa Diyos? Yung tinatawag na turo. Yung turo ba o yung turo? Yung turo. Para bagang ganito mga kapatid. Di ba ho tayo? Example lang ito, Di ba ho tayo? Ang pinaka-opisyal po na dapat ibautismo ay sa pangalan ng Jesucristo. Amen. Yan ang opisyal po eh. Amen. Ngayon, meron naman mga ibang mga samahan na ang pinaka-opisyal nila yung utos ni Kristo. Yung gawing alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Yun ang ibig kong sabihin. Meron silang pagmamalasakit sa Diyos. Pero, yung kanilang kinalalagang tayo ng tao. Bakit? Iyong katuwiran na sinasabi nila ay hindi ayon sa Diyos, hindi ayon sa aral o turo ng mga apostol. Kasi po ang tinatawag na batayan, mga kapatid ko, yung turo na inutos ni Kristo sa mga apostol. Ako po na inyong malit na lingkod ito. Ako po ay naging pastor po sa tinatawag na samahan, The Gospel of Christ, Apostolic Doctrine, Pentecostal Oneness. 20 years po ako dyan sa panahon ng kapatid na Sinen, na babae ang namumuno at nagtuturo. Kung sa akala ko ay turo ng mga apostol, dahil di umano, nandun yung salitang apostolic doctrine. Sa pamagitan po ng aking pagsasaliksik, dahil utos ng Diyos saliksikin nyo ang mga aklat, iniisip nyo ang buhay na walang hanggan. At ang sabi pa, saliksikin yung aklat ng Panginoon, sapagkat ang mga ito hindi nangangailangan ng kasama. Sapat na ito. At napagtanso ko po yung aking pong dating pinaaniban. Merong
mga ilan ng mga mali, may tama rin po sila. May tama rin po. Eh, alin po yung aking inalisan? Yung mali. Eh, bakit ako umalis po? Bakit po ako umalis? Dahil may ganito pong pahayag ang mga apostol. Sa unang Juan, sa Kapitulo 1, ang talatay, umpisa mo sa 3 hanggang 4, kapatid. Unang Juan, 1, 3 hanggang 4. Praise God. Yung aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. At ang mga bagay nito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Ano po ang aking pong naging aksyon? Ang aking pong naging aksyon, ang mga apostol sumulat. Wala nga silang physical sa panahon po natin sa ngayon. Batay sa kanilang mga turong aral o pangangaral. Sulat na lamang po nababasa. Kaya ang sabi ng mga apostol, yaong aming nakita ang Panginoong Yesus at narinig, utos ng Panginoong Yesus, ang siya namin ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Kaya umalis po ko sa dati kong kinalalagyan na mayroong mga ilan ng mga mali at tumuon ako sa pakikisama ayon sa aral na balita ng mga apostol. Kasi utos po talaga utos na dapat talagang umalis. Ikalawang, Thessalonica 3:6. Praise God. Aming iniuutos nga sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoon Kristo, na kayo'y magsihiwalay sa bawat kapatid na lumalakad na walang kaayusan at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. Utos eh. Anong pahayag ng mga apostol? Aming inuutos sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y magsihiwalay sa bawat kapatid na lumalakad ng walang kaayusan at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. Alin ang lalayuan mo? Doon sa kapatid na lumalakad ng walang kaayusan, ang lalayuan mo dyan, yung aral na hindi nila tinanggap sa mga apostol. Pero yung tao po lalayuan. Tandaan natin, ang tao po, wala pong utos ang Diyos na yung tao lalayuan mo. Ang lalayuan yung dala niyang paniniwalang aral na hindi ayon sa aral ng mga apostol. Kasi utos ng Diyos, ibigin mo yung kaaway. Amen. Amen. Pag sinabing kaaway mo sa pananampalataya. Kapag ganun magutom, abay pakanin mo. Magmauhaw yan. Ganyan po yung utos ng Panginoon. Ang ilan hindi po napagtanto po yun eh. Pag mali na yung tinatawag na aral ang daladal ng tagapagturo, pati yung tao, kasama na. Ayaw na. Eh meron pang sinabi si Apostol Juan eh. Kapag hindi dala ang aral nito, huwag niyong tanggapin sa bahay. At huwag ninyong batiin. Eh maraming hindi nakaunawan yun eh. Alin ba ang hindi babatiin? Alin ba yung hindi tatanggapin sa bahay? Yung tao, yung daladala niya na hindi ayon sa aral ni Kristo. Yung daladala niya. Kaya nga, kami po, kapag ang sino man na paparoon sa bawat kapatid, anumang mga ngaral siya, welcome siya. Welcome, sige mangarap ka. Pero, maganda ka sapagkat tatanungin ka. Amen. Hindi pwede kapag nangangaral ka yung pinapayagan mo, amen, praise the Lord. Ay, hindi ko gano'n. Dahil ang utos ng Diyos, susubukin ng bawat espiritu. Ang pangangaral, espiritu yan. Ang ipang susubok mo rin, espiritu. Ano yung espiritu ipang susubok mo? Ito po yung espiritong walang kamalian na tulad. Kaya ako, paniniwala
po mga kapatid ko kay Kristo, nayaman yung iglesia ay itinayo ng Kristo sa ibabaw ng bato. Na siyang iisang iglesia lang po yan. Hindi na marapat tayo magtayo na para bagang kanya-kanya tayo. Tingnan niyo, pansinin po rin yung mga samahan ngayon. Nabanggit na ng kapatid ang pangalan ko rin. Kapatid na Ferdinand. Nabanggit niya yung mga talaan ng mga religion sa sekta. Yung walang license, libo rin. Ang dami. Yung mga religion ng mga license, libo rin. Pansinin ninyo, naku, dami-dami mga pangalan. Ba't ibang mga pangalan? Meron ang tinatawag yung Miracle Crusade. Yan ha? Alam nyo pagsusuri, kung tayo magsusuri ng katotohanan, titignan natin yung pangalan ng kanilang samahan kung nasa Biblia ba? Kapag wala sa Biblia ang samahan, napaghahalata yun yung ibang mga aral pa laban sa mga apostol. Kasi maraming invento kayo ng mga iba't ibang mga pangalan meron pang tinatawag na meron pa rin itong UPC. Dating UPC. Wala. Alam niyo po ang UPC, ang pinaka-official ng kayang samahan, United Pentecostal Church. Saan sa Biblia niyan? Mababasa, United Pentecostal Church. Yung mga tinayo ni Kristo sa ibabaw ng bato. Sana maunawaan niyo po ang aking sinasabi. Kasi yung katotohanan ng mga kapatid na nasa Diyos, kahit yung tagapagturo, kapag aalam kung siya ay sa Diyos, paano nakikilala bukod doon sa iglesia, na katotohanan ng iglesia ng Diyos, yung tagapagturo, paano nakikilala? Ito ang pahayag ko ng ating Panginoon Yesu Cristo. Aklat ng aklat po ng John, sa 7:17 hanggang 18. Ganito pong pagkasabi, kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang nagsasalita ng saganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Datapwat ang humahanap ng kaluwalhatian na yung sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. Yung sugo ng Diyos ang layunin po ng sugo ng Diyos, hindi po yung kanyang kaluwalhatian. Hindi siya humahanap ng ganang kanyang kaluwalhatian. Ang totoong sugo ng Diyos, ang hinahanap niya, yung kaluwalhatian yaong na nagsugo sa kanya. At yung sugo na yon, mga kapatid, kung magturo ay walang kalikuan. Sinong may kalikuan? Yung nagsasalita ng ganang kanyang sarili. Ang gayon ay hindi totoong sugo ng Diyos. Dahil ang sugo ng Diyos, kung magturo, tinitiyak po ng Biblia, walang mali. Ang lalabas sa kanyang bibig. Bakit walang mali? Lalabas sa kanyang bibig. Aklat po ng John. Diyan pa rin po tayo. Dito po sa pahayag po ng aklat ng John 3:34. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. Bakit po ang sugo ng Diyos ay walang kamalian kapag magturo? Sapagkat ang kanyang sinasalita, salita ng Diyos. Salita ng Diyos ang lumalabas sa kanyang bibig. Nakasulat. Pero hindi na po na nagtuturo na gumagamit po ng tinatawag na Biblia, sugo na. Madaling sabihin ako'y sugo madaling sabihin nyo. Pero madaling makilala. Tingnan nyo ninyo, sa panahon ngayon, paano makikilala? Yung mga tagapagturo ay baga magsusugo ng Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos, walang kamalian. Paano po malalaman natin na talagang isakto? Buo! Yung kanyang itinuturo, walang kulang. Buo!
Paano po? Unang Tesalonica 2:3. Praise God. Sapagkat ang aming iniaaral ay hindi sa kamalian, ni sa karumihan, ni sa pagdaraya. Ayun. Paano po natin malalaman ang mga red na pagturo? Abay, ihahambing natin yung kanyang sinasalitang espiritu kung yun din ang espiritong sinalita ng mga apostol. Dahil ang mga apostol, bilang sila po'y mga sugo, talagang kinilim po nila ng tahasang mga kapahayagan na ang pagkawika sapagkat ang aming inaaral ay hindi sa kamalian, ni sa karumihan, ni sa pandaraya. Ibig sabihin, ang pangangaral po ng mga apostol, walang kamalian, pagtatapat. Walang tinatawag na pandaraya. Kaya sila po ang ating pinakaano Sila ho ang ating tinitignan yung buong turo ng mga apostol. Kung ito ay siyang isinasagawa po ng mga tagapagturo sa panahon natin sa ngayon. Kaya ang inumalit na lingkod yung buong ito, kung saang iglesia nakaalip ang mga apostol, ang inyong maliktalikod yung ito, doon din. Hindi po ako nagtayo ng ganang aking sarili. Minsan, naparatangan niya ako ng mga kapwa ko dating ministro sa GOC. Na ang kadahilanan daw, kaya raw ako lumabas sa kanila dahil ako ay nagtayo ng iglesia. At bukod sa itinayo ko raw na iglesia, yung mga abuloy doon ng mga kapatid dito sa aking kinalalagyan, mapupunta lahat sa akin. Hindi po gano'n. Hindi po ako nagtayo, bawal sa Diyoso ang magtayo ng ganang kanya. Kapag ang tao ang nagtayo, ibig sabihin, hindi ka nasasaklawan o hindi ka nauuluhan ni Kristo pati ng kanyang katuwiran sapagkat ikaw ay nagtayo ng ganang iyo. Hindi na makapagod tayo. Sasangkap pa na lamang, aanib ka na lamang doon sa itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, bagamat sa Biblia, meron po tayong mga basa dyan, merong iglesia sa ilang, meron pong tinatawag na mga iglesia ni Cristo, merong iglesia sa bahay, meron mga binanggit po yan, meron pong mga binanggit. Pero meron pong paliwanag po dyan. Kasi baka tanungin niyo ko, nagpapauna na po ako, sasagot po ako. Pero hanggang dito na lang po. Para maparami po tayo, no? Okay, sino po meron ba? Hindi po. Okay na. Tanong po. Kasi isa na po kayo padrona. Kasi po, pag ako pinagpupuro gusto ko tuloy-tuloy. Huwag na magandang gano'n Para tuloy-tuloy Talata. Pero naniniwala na ako na may isulat naman po ninyo. Kung meron po akong sinabi na hindi na isulat, sabihin lang po sa akin. Sino po meron tanong? Tanong po. May tanong na po. Meron po? Sino po yung iglesia itinayo? Sino yung iglesia itinayo ni Kristo? Kapatid, medyo mali ang tanong. Sino? Ibig ko sabihin ko anong iglesia? Kasi kapag sinabing sino, hihanap mo sa akin. Sabihin sa dami-dami ng church ngayon. Tao. Sinong tao? Ano? Ayun. Para itama lang natin sa medyo malinis at sino. Anong iglesia yung itinayo? Yan po ba literal na iglesia na church? Tao yan. Ito ang sagot. Kung ano po yung iglesia itinayo ng Panginoon sa ibabaw ng bato. Pakibasa na. 1 Timoteo 3:15. 3:15. Ganito ang pagkawika.
Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon at upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay, kataligi at suhay ng katotohanan. Kaya, ang sagot ko kapatid, yung iglesyang itinayo, iglesia ng Diyos. Tapos ang sabi mo, ito bang iglesia ito ba'y bato? Gusto nga natin, yari ng kamay ng tao. Ngayon, hindi po literal na building o anumang nayari ng kamay ng tao. Kundi yung iglesia na itinayo, ang sabi po rito sa pahayag po ng kapatid na Pablo, kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. Mga tao. Ibig sabihin ko yung may bato rin, yung itinayo ni Cristo. Yung pinagtayuan na bato. Hindi po, sa tanong ko nga po kanina, yan po ba ay building o yan yung tao? Tao. Yan yung tao, hindi building talaga. Hindi building. Samahan. Pastor, yan ano po, di ba namatay na po yung mga apostol? Kung namatay yung mga apostol, tumakbo ang iglesia doon sa yung mga apostol, pinakamuli ng apostol si John. Oo, hindi nagkakamuli ako si John the Beloved, siya yung muling namatay na apostol. Una pa si Pablo sa kanya. Ang tanong ko po, sino, ang nangyari kasi, namatay na sila, paano mo ikukonekta, paano tayo kukonekta na yung aral nila, yung din yung inaaral natin? Okay, ganito. Yung sinasabi ni kapatid, yung namatay, yung flesh. Kaya namatay, yun ang inusi, ginibayo sa Jerusalem. Yung kanilang tinatawag na body. Ngayon, bago patayin ang kanilang tinatawag na physical ng kaaway ng Diyos, meron pong pagpapauna na inutos ng Diyos sa mga apostol, lalo kay Pablo. Ano yung pinagpauna na iutos ng Diyos kay Pablo kung sakaling dumating na igiba ang kanyang physical? Ito. Pakibasa mo nga kapatid. Aklat ng Unang Korinto 14:37. 14:37. Ito magkasabi, kung iniisip ninuman na siya ay propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalahanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Ayun. Meron nang ipinasulat ang Panginoon kay Pablo. Na pawang utos ng Panginoon. Kaya, nung maisulat ni Pablo o ng mga apostol, mga kapatid ko, naisulat na dumating ngayon ang tinatawag na pag-uusip para igiba ang kanilang katawan. Yung sulat na ito ngayon, yung isinulat ng mga apostol, mga kapatid, na yaman sila po ay wala ng physical, at tayo po ay nasa Pilipinas, ganito po ang naging kapahayagan kung paano ang Diyos na siyang tatawag sa panahon natin sa ngayon. Aklat ng ikalawang Tesalonica 2:14 down ng 15. Praise God. Sa kalagayang ito ay tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming Ebanghelyo upang magkamit ng kalwalatian ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga, mga kapatid, kayo ay magpakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Ayun. Saan po tayo tinawag? Ang sabi ng mga apostol, sa kalagayang ito, tinawag niya kayo sa pamagitan ng aming Ebanghelyo upang
upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, mga kapatid, kayo'y mga magsipagtibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamagitan ng salita o ng aming sulat. Dumating po yung turo ng mga apostol sa Bible, sulat na. Hindi na. Nababasa na. Kapalad ang bumabasa. Brother, may tanong si Sister Lisa kasi. Sige po. Tanong ko lang po, yung iglesia po ng Diyos, ito po ba yung tinatawag na iglesia? Ay, magkaiba po. Okay, papaliwanag ko po. Pakibasa mo nga, kapatid. Roma, nakita ko sa ganun. Pero nakita din eh. Yung classics yung... O nga, meron ko nakita na meron may talata. O basahin mo pa yung talata na yan. Yung Roma Kasi yan, wala po tayong makabasang iglesia ni Cristo eh. Ang nakasulat po, mga. Yung 16 ang Roma. Pakibasa na kapatid. Ano yun? Yung John 10:16? Roma. Nandiyan ba Roma? 16. Yun ang hanapin natin. Roma. 16. Ibong mandaragit yun. Okay. Ganito po ang pagkasabi. Okay. Mangagbatihan kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. Pasinipulin nyo na ho. Hihimay-himayin ko po mga kapatid. Kasi meron pong gumamit ng talatang ito, hindi na pag-unaw. At yung gumamit, nasa Pilipinas. Tingnan nyo ho. Ang sabi po rito sa talatang ito, mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. Mga iglesia ni Cristo, nasaan ang bumabati ng mga iglesia ni Cristo? Nasaan sila? Sabi naman nila nasa Pilipinas. Sa Roma. Oh? Iba pa naman yung kapatid. Ano sa akalin niya sa Roma? Ano sa akalin ko? Eh, gagalang ko po yung nawa po ninyo. Pero, babasa ako, wala sa Roma. Yung bumabati ha, wala sa Roma. Kasi ang sabi po rito, pansinin po ninyo, eto, pansinin po ninyo, i-replay ko po. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Aba yung magbabatian ng banal na halik, nasa Roma. Tama ba? Yung magbabatian ng halik, sa Roma. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. Oh, merong bumabati, yung magbabatian, yung mga taga-Roma. Eh yung nasaan yung bumabati? Sabi mga batian kayo ng banal, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. Ito, pasilip po natin ano, kung nasaan ang bumabati. Wala sa Pilipinas. Ang magbabatian yung nasa Roma. Yung bumabati, yung mga bumabati, wala sa Roma, lalo wala sa Pilipinas. Nasaan ang bumabati? Nasaan? Pansinin po natin, kapatid, pakibasa mo nga. Dito po sa aklat ng Galacia, sa Kapitulo 1, ang talata 22. 22. At hindi pa ako nakikilala sa muka ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Tingnan niya ha, nasaan po ang iglesia ni Kristo? Nasa Judea, nandun ang bumabati. Eh ngayon wala sa Pilipinas. Napasin niyo. Saka tandaan po natin, yung Roma 16, sa buong Biblia, yan ang talatang mababasa mo. Mga pa, churches of Christ. Liban ka, wala ka na mababasa. Sige, meron ba kayo nabasa? Liban ka na iglesia ni Cristo buong sa talatang yan? Sige po. Direct po line natin yung sa Jaya. Sige po. Kapatid, yun na kayo sagot. Kapatid na kayo. Sige po, tanong. Yung
tanong ko lang po, yung iglesia po ba ni Cristo, yun na rin po ba yung iglesia na? Ito po, ang pagkabanggit ko kay ganito po. Pasilip po ninyo, no? Yung churches of Christ o mga iglesia ni Cristo ay nasa Judea. Pasilip po ninyo, no? Nasa Judea, ha? Ngayon, tignan po natin sa Biblia. Pakibasa mga kapatid yung unang Tesalonica 2:14. 2:14. Ganito ang pagkasabi, sapagkat kayo mga kapatid ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus, sapagkat nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila nasa mga Hudyo. Pasilip po ninyo. Yung Judea, na siyang iglesia ng Diyos, iglesia ni Kristo, ito po ay naroroon sa mga iglesia ng Diyos. Ibig sabihin, saklaw sila doon sa tinatawag na opisyal na iglesia ng Diyos. Itong iglesia ni Kristo nasa Judea, nagbawang mga iglesia ng Diyos. Kasi alam niyo po, kung ako tatanungin ninyo, naku, daming talata. Letra por letra, yung salitang iglesia ng Diyos. Di ba ang salita pinagtitibay sa maraming? Yan po pinaka-opisya. Yan po akin, sagot kapatid. Ang opisya po dyan kapatid, iglesia po ng Diyos. Yung iglesia ni Kristo sa Judea, na pawang kay Kristo, ito po ay naka-umbrella po ito sa iglesia ng Diyos. Meron ko'y paglilingkod sa inyo, parang hindi ito alam, ha? Idadagdag ko, meron bang tatanong, no? Pero idadagdag ko, dadagdag ko, ha? Tingnan nyo pa sinipunin nyo, ha? Mga kapatid, ha? Nung sabihin ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. Marami nagkamali dyan dahil sa salitang akin. Ha? Yung salitang akin,